National Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:04 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 19, 2026. We are down sa ikatatlo na mga biyan nga Wednesday sa ikawalong bulan sa tuig 2026. Isama no ka mainulanon nga hapon sa pila ka bahin diri sa aton sa Western Visayas, samtang diri mga biyan no, sa aton sa syudad sang Iloilo, nagsira ka no si Haring Adlaw. Kung kahapon no mga amo sini oras, nagadulom ang aton nga kalangitan, pero subong mga abyan no, mainit na, mabatsyagan na naton ang mainit na panahon. Kamusta ka mo dira no sa mga kauturan naton nga tiwala nagmala ang inyo yang nilabhan. It's time for you no nga ibulad liwat no sa init ang inyo dira ginpang labahan. At sa mga kauturan naman naton mga beno nga naapektuhan sa pagbaha, pila sa mga kauturan nato no subong Miyerkules nag-absent na no para nga makapang-agwasa sang tubig baha nga nagsulod sa ilaman panimalay. We are praying no nga tani no hindi na magsulit ang kaangay sini nga sitwasyon. Do bilog nga adlaw sang Lunes no kag kahapon Martes. Dati ang pagbubo sang ulan. So, kabay pa no diin man kamo subong nga hapon, kabay pa nga you are all safe. Mga biyan sa kinaanda na kung inyo alagad, Marian Grace Erenyata. And subong nga hapon mga biyan, madamo-damo kita nga mga topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. Una diri mga biyan no, ang pagpatuman sa alternative work arrangement sa NCR kag 17 pa ka mga probinsya subong Miyerkules, Agosto 19. Ano bala ining mga probinsya no ang nagpatuman sa alternative work arrangement?
and how sufficient no ang supply sang bulong subong nga tig-ulula no, how ready ang aton nga Department of Health kang ang aton man no nga mga Center for Health Developments sa bug-os nga Pilipinas mga abyan no sa pag in case ha nga may mga magpalapit no nga mga na-expose sa tubig baha, may mga pilas no o kung sa madira no nga nagtubog sa tubig baha nga luyag magpangayo sa prophylaxis. So how sufficient ang aton nga bulong hibaloon man na naton na later on. And since mga abyan no ara na lang kita sa tubig baha, istoryahan taman mga beno ang kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo kag syempre diri sa aton sa syudad sang Iloilo. May makaupod man kita mga biyang nga dinapit nga bisita sa dili lang madugay, ibaloon naton pila ka mga bulithuan sa Western Visayas ang nagsuspend sang ilang in-person classes bangod man no sa malain nga tiyempo. Makaupod naton later on si Sir Hernani Escolar Jr. ang aton nga tagpamaba gikan sa DepEd Regency. And kahapon mga abyan no, naghiwat ang aton nga Department of Education no sang isa ka regional assembly para sa aton nga mga education leaders o kung ang ginatawag naton mga abyan no nga RAE. And dito kahapon no nagpresenta or ginpresenta ni RD Cristito Eco sang DepEd Region 6 ang status mga abyan no sang edukasyon diri sa aton sa Western Visayas. Lakip na diri mga abyan no ang numero sang enrollment for the past 3 years kung sa diin mga abyan no nakita no sa datos nga ang enrollment no halin sa school year 2022 to 2023 kag 2024 to 2025 ang nag-decline. So hibaluon naton ano bala ang mga factors nga nag-decline no ang aton nga enrollment, especially sa key stages 2, 3, and 4 nga naga-cover ya sang aton nga grades 4 to 6 junior high school kag sa aton nga senior high school. Ano ang rason diri kag ano ang epekto diri no sa aton sa Western Visayas? Pagasabto rin na later on sang aton nga dinapit nga bisita si Sir Hernani Escolar Jr. For the meantime, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong biyang kalinya, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Wednesday, August 19, 2026. As of 10 a.m. pa ganang agang, ginamonitor natin nga si Tropical Depression Neneng. Ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya sentro ay yara sa may 530 km east-northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag kasanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 30 km per hour. So base sa atong tropical intensity outlook, si Bagyong Neneng ay magapalapit or magalandfall sa may northern coast of Taiwan by Thursday afternoon or evening, and then after that ay posible ining maga-weaken into a remnant low or mga isa ka low pressure area malapit sa may Taiwan on Friday morning. And then ang duwa naman ka bagyo nga gina-monitor natin sa sagwa sa atin nga par nga kung sa diin ang isa ay yara sa may 805 km west of extreme northern Luzon, kag ang isa naman ay nasa 3,015 km east of northeastern Mindanao. So ang mga bagyo nga gina-monitor natin ay wala man ni sila ti direkta nga epekto sa aton sa diri sa Western Visayas. Samtang ang southwest monsoon naman yung padayon nag-apekto sa may Luzon kag Visayas. Bangod sa nga sistema diri sa Western Visayas, labi na gid ang province of Antique kag Aklan ay maga-eksperyensya sa magaluong mga kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pagalatsog panago og dugas ang southwest monsoon.
And for the rest of Western Visayas ay mag-eksperyensya sa magulugal umon, tubtubagal umon na kalangatan, may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panag-uob duga naman sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalasang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, naho naton no ining bagyong si Neneng, saan ini siya lauman nga magwa sa PAR? Ay possible ma'am by August 20 ay magagwa man na siya sa aton nga PAR. Tomorrow, August 20, and you've also mentioned magalandfall ini siya Thursday sa Taiwan. Yes, ma'am, possible magapalapit or magalandfall sa may northern coast of Taiwan, si Bagyong Neneng. And may ara kita duha ka bagyo sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Anong posibilidad si ni Ma'am Lenore no nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility ang duha ka bagyo? Well, ang isa ma'am nga sa west of extreme northern Luzon ay wala na ni chance ang sulod pa sa aton nga park kay kung pagatan-awan ta ang iya hulag ay pa westward so pakadto na siya sa may mainland China ang ining bagyo. And then ang isa naman ni diri sa may east of northeastern Mindanao ang amo niyang wala natin gina-rule out ang possibility nga magasulod siya sa aton nga park kag kung magasulod siya possible ara lang siya sa may northern boundary sa aton nga PAR line kag manubo man ang chance nga magalandfall sa aton nga landmass as of now nga as of initial nga tracking sa iya ma'am. And you also mentioned, Ma'am Lenore, no, ang southwest monsoon amo ang nagaapekto sang weather naton sa Antique kag sa diin gani nga probinsya. Sa may Antique kag Aklan sa Dacaron ma'am. So as of now, as we speak, Ma'am Lenore, nagaulan didto sa Antique kag sa Aklan. Well, so far sa Dacaron ma'am ay naguntat naman na mga pag-ulan dito gina sa may Antique kag Aklan sa may northern portion nila ma'am. How about diri sa aton, Ma'am Lenore, sa iban nga mga probinsya sa Western Visayas? Well, sa Dacaron ma'am ay wala naman nakita tumagi nakitaan nga mga significant nga mga pag-ulan sa Dacaron. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ang lang, continue lang kita mag-monitor sa atin nga mga weather update kay sa Dacaron may tatlo ka tropical depression o kung bagyong gina monitor and then hindi lang kita pero may magkalipat magdala sa atin nga payong or kalo protection natin sa init or sa ulan kag maghalaw lang kita kag mag-aligmat in case magpalawod kita kay ang atin nga hangin ay nasa moderate to strong kag ang atin nga balod ay nasa moderate to rough so may pagkamabalod ang ating kadagatan sa buong adlaw. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag maayong hapon sa inyo dira. Welcome ma'am kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagtulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So ginalauman no nga mag-exit sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Neneng on August 20. That will be tomorrow, no, Huwebes. Pero may ara kita mga biano nga duha pagid nga ginamonitor no nga bagyo outside sang PAR. Ang isa according kay Ma'am Lenore no gina-roll out no or wala posibilidad or wala sang posibilidad nga magasulod sa PAR pero may isa kita nga wala ginadula ang posibilidad nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility.
So ang nag-aapekto sa panahon sa Antique and Aklan is the southwest monsoon, samtang sa iba nga nabilin nga probinsya, localized thunderstorm. So halong-halong kino sa gihapon ara ang posibilidad nga magabubo ang ulan. Gani no, may pila kita ka mga bulot-huan diri sa Western Visayas. Actually no, naglabot sa 400 ka mga bulot-huan sa Schools Division Office of Iloilo and Iloilo City ang nagsuspend sang in-person classes subong Miyerkules bangod man no sa hindi manami nga tiempo. So isa-isahon naton diin balahalin ni no nga mga LGU, especially no sa province of Iloilo ang nagsuspende sang in-person classes. Samtang mga binang ato naman nga Malacanang nagmando no sa pagpatuman sang alternative work arrangement sa National Capital Region kag 17 ka probinsya subong man nga August 19 pinaagi sa pag-issue sang Memorandum Circular number 129. So lakip diri nga mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Lakip man ang Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro kag ang Oriental Mindoro. Samtang ginapatuman no ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa tanan nga level sa pampubliko kag mga pribado nga buluthuan sa mga mentioned no nga mga lugar. Samtang ang mga opisina naman no nga nagahatag sa basic kag health services, lakip man sa disaster preparedness kag response kag ibang pa nga importante nga serbisyo ang padayon ang ilang operations. Ang pagsuspende sang obra o kung pagpatuman sang alternative work arrangements sa mga private sector o sa ato nga private sector naman sa nasabit nga mga lugar ang nakadepende na no sa tagdumalahan. Samtang mga bino, bangod nga ti kung mag-ulan no, hindi ginaton malikawan ang pagtubog sa tubig baha. And as a result, no, especially kung may mga open wound kamo dira, kag kontaminado no ang tubig baha no sang ihi sang ilaga o kon sang ano pa man dira no nga ginatunaan sang leptospirosis. Amo na ang ginabantayan naton sa subong ang kaso sang leptospirosis. So sa bahin nga sang Department of Health, nakatutok sa karon no ang ahensya sa posible nga pagtaas ang kaso sang leptospirosis. So because of this no, gipasiguro sang aton nga DOH nga nagapabilin nga operational kag may bastante nga supply ang mga pasilidad sini. Nakapahamtang mga bino sa Code White Alert ang mga apektado nga Centers for Health Development samtang palayo naman ang koordinasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. So may ara naka-standby nga 3.1 million nga doxycycline capsules ang aton nga DOH Central Office kag ang 17 ka CHDs nga bastante inino agod suportaran ang kinahanglanon sang ato naman nga mga balay bululngan kag mga LGU. Kag syempre mga biyan no, sa mga kauturan naton dira nga mga PhilHealth members nga nakaparehistro sa mga yaka providers, pwede mga biyan no maresetahan ang mga pumuluyo pinaagi sa yaka providers agud makapangayo sang doxycycline sa kapin 3,000 naton nga mga PhilHealth accredited gamot providers. Kag syempre no, nakaalalay man ang aton nga DOH Zero Balance Billing Program sa aton nga mga DOH hospital kag gin-expand ang aton nga PhilHealth benefit package para sa mas lala no nga kaso sang leptospirosis. So sang July 15, halin mga abyanon sa 21,450 pesos nga leptospirosis nga coverage no sang PhilHealth, nagsaka ini sa 63,000 pesos para iniya sa regular no nga pagpa-ospital. Pero pwede ini maglabot na sa 170,000 pesos
to 411,000 pesos sa mga cases naman niya nga tinagakinahanglan no sang mas maid-id kag yara no sa critical or niniding no sang critical nga pagbulong. So sandig sa datos sang DOH as of or sang August 8 no, may 3,440 nga kaso sang leptospirosis sa pungsod. Mas manubo ini comparing no or mas manubo ini sang 35% as compared no sa 5,318 nga kaso nga na-record sa pareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Pero apisar sini nagtaas mga beno ang kaso halin July 12 to 25 kung sa diin may na-record nga 348 ka kaso nga mas mataas sang 27% ikumpara sang June 28 to July 11. So gani no ang panugyan sang ato nga Department of Health, likawan ang paglusong sa baha ilabi na kung may pilas o kon garas sa panit. Pero kung ti hindi gid malikawan bagod nga ti ginabaha abi ang inyo balay, kung kinahanglan ninyo magtabok no, kag kinahanglan ninyo nga maglusong, magsuksok sang bota kagilayon nga maghugas sang kamot kag lawas gamit ang habon kag ang matinlo nga tubig. Apisar no nga wala sang sintomas kung nakalusong ka mo sa baha, ang aton mga abyano nga mga health or na-expose ka mo no sa lunang according din no sa aton nga Department of Health, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center o konduktor sa sulod sang 24 tubtog 48 oras agud mahibaluan ang level sang inyo nga risgo kag mahatagan sa nagakaigo nga bulig or pagbulong o kon prophylaxis. Kag kung nag-experience ka mo dira sang hilana, sakit sang ulo, nagakurog, nagapalanakit ang likod, batiis o kon pagpalamula sang inyo mata, gilayon nga magpadulong sa leptospirosis fast lane sa aton nga mga DOH hospitals o kung sa pinakamalapit nga health facility. We don't want to see no nga magataas ang aton nga that no because of leptospirosis sa province of Iloilo. Mga ben naka-record kita 10 nga napatay bangod sa leptospirosis. Ina no halin January 4 to August 8 daton nga datos. Duha na record mga ben nga napatay sa Dingli kag Dueñas or tig duwa no sa Dingli kag Dueñas kag tig isa sa Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Saraga, San Dionisio kag Concepcion. So yari bala mga bino, pamatian naton si Dr. Maria Socorro Quinyon, ang ating Provincial Health Officer sa kaso no sang leptospirosis sa province of Iloilo. 32 municipalities naka-report sang leptospirosis cases. So a total of 84 patients naapektuhan sang leptospirosis sa sang January up to August 8, 2026. Unfortunately, may pulo kita nga mga kauturan nga nagkalamatay. Ang isa nagalin sa Concepcion, San Dionisio, tag-isa. Then Saraga may ara man isa kita nga utod nga napatay tidto, Dueñas, duwa, Barotac Nuevo may isa, uton may isa man to nga napatay kag sa Dingli may duwa kag ang Dumangas na naka-report nga isa nga napatay. Sa aton nga 32 ka mga munisipyo ang may pinakataas kaso nga na-record ang Tigbawan 6, Dumangas 5, including 1 death na dira, Haniway may 5, Tubungan 5, and then sa City of Pasig, Dingli, Uton, Putotan may tag-4, pero unfortunately ang sa Dingli amo to hambal ko may 2 kag ang sa Uton may isa ka patay. And then also Malasan reported 3 cases, Barotac Nuevo, Dueñas, Leganes, Maasin, Saraga also reported
3 cases each municipality. However, again, may ara tayo death sa Sabro Takmebo kag sa Dueñas. Out of the 84 cases naton, 32 are agriculture related. So probably mga farmers din naton nga ubog no sa kag nagapananom no sa ilang nga farm. So sa pangabay ko lang sa ila nga as long nga may exposure inom gid no sang aton nga prophylaxis para sa leptospirosis, pangayo lang sa aton nga sentro. Kung hindi man kamo makachimpo, ipalihog lang sa aton nga mga BHW no nga makapangayo kamo sa sentro kay libre malang na ang prophylaxis naton para sa leptospirosis. So kung tatlo kasi mana nga sige kamo da pananom or may exposure kamo kay pagtapos ang pananom yung basi mang spray pa kamo manghilamon kamo dira weekly ina pag inumon. Pero kung may pilas na gani lain naman na nga istorya kailangan na i-treat no i-treatment na siya. So kadtugid sa aton nga mga rural health unit pakita to kay doc para nga ma-manage ang aton nga ang inyong pilas no kay para hindi ma-prevent na ang leptospirosis. Sa ato naman nga mga kauturan nga ubog sa tubig baha no palihog ko man pangayo man sa aton nga rural health units ang prophylaxis para sa leptospirosis. Kung may pilas again that is not any more prophylaxis kailangan na i-treatment. So kadto sa aton nga RHU para magpangayo sang antibiotic no libre lang man dira. Kay may mga kabataan kita no sa aton nga population or age group nga apektado laban sang aton nga mga age group affected 33 gid 40 years old and above no 33 ka lalaki, 2 ka babayi. Sa 30 to 39 years old naman niya, 16 ka lalaki, 3 ka babayi. Sa 20 to 29 years old naton, 21 of them are male and then 2 ka babayi. Sa aton nga 10 to 19 years old, 5 ka lalaki, may 1 ka babayi. So all age group man ang affected gani hindi naton pag isa wala go pabayan lang bala ang leptospirosis so maka-expose gani sa tubig na may baha no lihog ko gid pangayo sang prophylaxis sa aton nga mga rural health unit kay dira libre lang. There you have it mga biyan, si Dr. Maria Socorro Quinion, ang ating Provincial Health Officer sa province of Iloilo. So we have recorded 84 cases sang leptospirosis subong nung tuig sa probinsya sang Iloilo kung sa diin mga bino 32 ang agriculture related o kung ang mga mangunguma according kay Dr. Quinion nga posible nagtubig o kung nagpananom kag kalabanan mga biyan sa mga nagka-leptospirosis ang yara sa edad 40 years old pasaka. So sa liwat ang aton nga panugyan sa aton nga mga kauturan especially sa may mga open wound sa mga nagtubog sa tubig o kung nagtubog sa tubig baha kinahanglan nga bulngon ini magpangayo sa prophylaxis or doxycycline sa aton nga mga RHU. Good nga ma-manage ang iniman nga masakit. Imagine mga binatan deaths ang na-record na sa province of Iloilo. We don't want to see nga magsaka pagid ang cases on ang death not only sa probinsya sang Iloilo but sa whole Western Visayas. Philippine Standard Time, 1:33 sa hapon mga biyan sa aton nga pagbalik. Makaupod na naton si Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Region 6. Ibaluon nato ang mga nagkansela or nagsuspend sang in-person classes. Pila bala ka mga bulutuhan sa province of Iloilo.
Kag diri man sa aton sa Iloilo City ang nag-cancel or nag-suspend sang in-person classes subong nga Miyerkules. Kag ang paghiwat mga abeno sang First Regional Assembly sang educational leader sa Western Visayas. Ano ba lang tinutuyo sini kag nga abala no nag-decline ang enrollment diriya sa aton sa rehiyon sa East. Baloon naton ina mga biyan, kaupod sa dili lang madugay si Sir Hernanes Escolar Jr. Magabalik ang programa Balita Sosyal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay-putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak. Kit kag kabudlayan sa ila pamilya kag mga hinigugma. So ginahaylo gino ang tanano nga pahanugutan ang aton nga law enforcement or law enforcement authorities nga maghiwat sang investigasyon. Sa tagsa mga abeno ka balita kag kada share tandaan nga may kamatuoran nga dapat isugid pero ang mga kabataan kinahanglan man naton nga amligan. Hindi insakto kung husto no nga or ang hindi insakto o kung husto nga pag-report o kung pag-share sang post natuhoy no sa mga bata nga nadalahig sa mga insidente or hindi no insakto ini no nga gina-share naton ang mga videos no, especially makita dira no ang itsura sang kabataan naton. Kinahanglan no ang ila dignidad, ang ila no privacy maproteksyonan naton kag let us all be no responsible adult man no kita nga mga nakaintindi kapay pa nga mangin responsable kita especially sa paggamit no sang social media platforms. Bangod no sa kada post miara sang kabuhi nga pwede maapektuhan. Aba gani no ni Pia Words back no. Think before you click. Let us all be mindful no kag paminsaraw naton mga abyano ang mga involved diri kabataan. So kung ang purpose nato niya to share no sang sini nga mga sensitive no nga mga photos o kung mga videos dira ipakita no ang mga nagluntad didto no kabay pa nga magpaminsar kita anay sa pag-share naton sang sina nga photos o kung videos hindi bala makatrigger ang aton nga ulubrahon sa iba no or makahatag pagid sang trauma sa mga kabataan nga naka-experience first hand no sang sini nga insidente man. So let us all be mindful no magpaminsar gid before naton i-click dira ang share or ang share button no sa mga social media platform.
Sa mo ina mga beno ang pangabay sang aton nga Department of Education. Let us allow no sang aton nga law enforcement authority nga magkandak anay no sang ila man ya nga investigation. Nga wala no sang interference. Kag dapat no magsalig lang sa mga verified nga mga information. Di kita magpato-pato, padugangan pagid no ang mga sugilanon without knowing kung ano gid man ang kamatuoran. Anyway mga biyan, oras or Philippine Standard Time, 1:41 sa hapon.